did you certify to the correctness of the liquidation reports on the use of the DepEd confidential funds? Mr. Chair, wala kaming kakampi dito, walang maka-point of order para sa amin. How can you ask a resource person without giving him copies? Without giving him Mr. copies. Chair, point of order, Madam Mr. Vice Chair. President, please wait to be recognized. Give him copies. Pumalag si Vice President Sara Duterte habang tinatanong ng mga kongresista ang kanyang dating Special Disbursing Officer sa DepEd na si Edward Fajarda. Gate ng bise, bakit hindi agad binigyan ng kopya ng dokumento ang staff ng Office of the Vice President? Sa puntong ito, nagkasagutan din sina Vice President Duterte at Congresswoman Franz Castro. Representative Acop is asking our resource person, why is it that the Vice President is batting? Yes, Yes, ma'am. the point of order hindi is Kasi po wala dapat kaming ganon. kakampi dito, ma'am. Pero dapat Walang pakinggan maka-point muna 1 minute of recess declared by the order. chair. Well, point of order. Nang suspendihin ang pagdinig, napatayo ang bise at pinuntahan ng mga kongresista. Nasa pagdinig ang 4 na OVP staff na naunang ipinakontempt at pinaaresto ng komite dahil ilang beses hindi sumipot sa hearing. Pero wala ang Chief of Staff ng bise na si Attorney Zulaika Lopez na nasa Veterans Memorial Medical Center pa rin. Sa excuse letter ni Lopez, hindi raw siya makapunta dahil sa acute stress disorder. Ang hindi po naman po sinasabi dito ng kanyang mga doktor na hindi po siya physically incapable of attending today's hearing. I just find it a little bit odd, Mr. Chair, na hindi binanggit dito na dahil sa kanyang kondisyon, hindi siya makakarating. Dahil hindi dumulong si Lopez at dahil sa mga nangyari nitong weekend, nagdesisyon ng komite na dagdagan pa ng 5 araw ang contempt order kay Lopez. I move, Mr. Chair, that the period of detention of Attorney Lopez be 10 days instead of 5 days. Kasi hindi na siya makaka-attend ngayon, ano. Talagang ano, no. So nakita naman natin sa history nung kanyang evasive attitude, behavior, at itong kinreate niya na sinasabi niya na nagpagsisinungaling niya na hindi naman siya hinaras or hindi naman siya na-barge yung kanyang yung room ay kasama na po yan. So yung lahat ng mga pangyayari, Mr. Chair. Ang pagpapalawig ng contempt order, kinwestiyon ng mga kongresistang kaalyado ng mga Duterte, gayon din ng bise. Punto ng bise, bakit parurusahan si Lopez sa pagpapabitiw nito sa 4 na DepEd officials, gayong ang Pangulo ang tumatanggap ng resignation ng mga Assistant Secretary at Undersecretary, bilang ito rin ang appointing authority. Madam Vice President. I'm sorry, sir. Tinanong kita, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. Chairman, motion to Hindi suspend ninyo alam for 5 lahat. minutes. 1 Na minute ang recess. nag-a-appoint One ay minute President. suspension is declared by the chair. Kalaunan humupa ang tensyon at hiniling ng bise na i-reconsider ang pagpapalawig ng contempt order kay Lopez. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. If you have any question insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero where... araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await That is precisely the point, ma'am. the... If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? That is the decision of the committee as a whole. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.